Flicker habang dalawang Purify sa koponan ng CFU. Here we go, game number 1. Dito lang sa M6 nakakita yung mga teams na tulad nito na nasa precarious situation. We're gonna see one of them rise to the challenge. This is Team Spirit laban sa CFU. Ito na nga ang game number 1. Sa pagitan ng parehas nating koponan, makikita natin yung mga junglers natin na meron ng pagkakaiba in terms of what they want to execute. But again, nandito tayo sa punto na ang tanong natin ay who will start the first fight? Sino nga ba magsisimula dito? Si OP parang sabi niya habang pwede pa nating medyo gulandangin si Kuya Kid Bomba, eh malamang kailangan natin bigyan yan. Pero at the same time, all they gotta do is control dito sa mid. Very powerful mid trio dito. May heal up ang pwedeng gawin si Z. And there you go! Si Sawo! Medyo tagilid na paggamit na ng flicker dito para hindi lang matsugi. Oo, hindi pa nga siya machuchugi doon pero si OP medyo mababanggada yata doon. Wado will be able to cast his vengeance in attempt to stay alive but he will get first blooded. Purify na lang din naman dito ang ikakasa ni Z to stay alive, and with that, mukhang Team Spirit ang nagsimula ng bakbakan. Oy, Team Spirit hindi pa tapos. Sunset Lover at one shot kasama si Kid Bomba dun sa taas. Trying to push back that Joy. Nakita naman natin kanina, the Joy can really make some wonders happen, especially sa early games. So sabi nila, agahan pa lang natin earlier. Prevention is better than cure. Oo, talagang prevention is better than cure kasi one shot nakikita natin na sinusubukan nga niyang one shotin ang kanyang mga kalaban sa pagpasok ng game na ito. OP with a no. Makikita nga ba siya ng mga miyembro ng Team Spirit? It's a yes. But now, OP, mukhang magiging low shot, mapipilitan siyang mag-back into the base. Right, kakalmang muna tayo dito, mga kaibigan. Here comes turtle number 1. Dito magsisimula ang galawan natin and parang medyo malayo pa sa XP. Itong si Z, hindi siya makasali for that turtle and I think they will have to concede it. Oo. Sunset Lover, ready din just in case. And just because of the gaps, grabe yung gap kasi nila sa XP din. Wala pang level 4, wala pang ultimate yung iba. Sa kanila napunta ang pagong. Oo, nandito na nga ang unang pagong ng Team Spirit, napunta sa kanila ang laban. At ngayon may pinangawakan silang 500 gold lead. Very parang maliit pa rin naman ito considering na this is just 2 minutes into the match. Maaga pa para makapagdikta tayo at makapagsabi na nasa kanila na yung kalamangan finally. That's right. So maaga pa lang naman, at least yung Team Spirit, yung aware sila na yung lineup na to, makakapag-early talaga. Pero meron din tayong insurance. Basta si Hiko, wag masolo kill dun sa baba. And kita mo naman, lalaban ulit. Basta game. Ang pagkakaiba dito, si Z meron na ngayong Netherrealm. Let's see kung gagana ba yan. And looks like they're able to keep a lot of these members alive dahil nga dun sa Netherrealm na yon. Pero hindi pa rin makaabante ang CFU dito. Oo, hindi pa nga din sila makakabante kahit papaano. Sinusubukan nilang mag-set ng tempo at momentum ng laban pero hindi yata magiging sapat ang mga ganap na iyon. Kasi ngayon, CFU Gaming will be backed into a corner 40 seconds bago magsimula ang susunod na pagong ng laban at lumulobo na kahit paunti-unti ang pinanghawakan ng Team Spirit na kalamangan. One shot, makikita yata dito si OP pero susubukan niyang depensahan ang kanyang kaganapan. Sa baba, chill na chill lang sila doon. Mamaya pa naman join, especially yung Bruno, which is the problem with CFU Gaming's lineup. Aware na aware ang Team Spirit na kailangan lang nating na walang action na mangyayari dyan. Yung Bruno na yan, automatic, mga 10 minutes, doon pa lang yan talaga sisimulan lumabas or at least after the third item. And in terms of itemization, sobrang laki talaga ng advantage ng Team Spirit kasi sila yung mas makakalabas sa mapa right now. Oo, talagang nakakalabas ng Team Spirit sa mapa. Si OP makikita yata dito. Flicker out. Susubukan niyang mabuhay pero si Kid Bomba sinusubukan din siyang habulin. Dalawa laban sa tatlo. Sumayaw na ang Joy pero mabubuhay with the Netherrealm. Tapos may sagot na I am immune ng Netherrealm dito si Z. Kaya naman si Kid Bomba ang unang babagsak. Sawa sinusubukan din nilang pabagsakin. Siya na ang susunod na biktima pero mabubuhay pa rin yata siya. Wala siyang flicker kaya makikita siya ni Detective 2 to non-exchange in favor of CFU Gaming. Grabe, Antino. Ang laki ng pagkakaiba ng laban kanina ng CFU compared sa ngayon na ready ang ganda ng position ni Z. Hindi makapwesto, hindi makaporma si Kid Bomba.
At yan na nga, lumapasok na yung sinasabi natin kanina. The reason why ang hirap mag-glue laban sa Faramis. Yep, nakikita natin talaga na yung Ghost Bursters ay sumasakit yung damage output every time na pumuputok yung mga glulets ni Faramis. One shot, nakita siya ni Sing, tatlo laban sa tatlo. Hindi nila alam na nandito ang jungler ng side ng Team Spirit kaya hindi muna nila ipili. Kung may nakita kayong glue sa lineup nyo, yan, bombahin nyo ng Vexana, bombahin nyo ng Faramis. Kahit sa rank games nyo guys, subukan nyo yan. Magugulat kayo kung gaano kabilis mag-evaporate yung buhay ng glue na yan. Oo, sobrang bilis talaga ng evaporation. Akala mo ay nasa water cycle. Oo. Kaya lang matindi, hindi na siya magko-condense. Ganun lang, evaporate na lang ang magiging ganap. Team Spirit at CFU Gaming dikit ang ating laban. Kid Bomba, nakikipagbalagbagan sa mga natitirang miyembro ng CFU Gaming. Nandito lang din naman si OP, mapipigilan yata ang kanyang gustong pagsipa. Pero si Naku Kid po! Bomba namumula. Ay, naku po, yan na. Pag mabababuhay ng glue, I don't think they're gonna be ready to go for it. But don't forget, 4-man flicker team. Correct. Itong Team Spirit. So anytime na parang kumalma or naging confident ang CFU dito, pwede silang balibagin in any moment. Kaya hindi din pwedeng basta-bastang huminga ang CFU dito. Oo, ayaw din naman nila na sila yung magiging alanganin at dihado sa lahat ng mga ginagawa nila ngayon kasi humahabol pa sila dun sa ginawang pagkitil sa buhay nila ng CFU Gaming noong ikalawang pagong ng ating laban. And so if you are Team Spirit, medyo on a defensive ka, but at the same time gugustuhin mo na aggressive ka rin. Ang problema kasi yung lineup nila pang aggressive talaga eh, di ba? Yung yung Tigreal with the set, tas bobombahin mo with obviously wala pa yung di ba? Yung bomba dito ni Hiko. Wala pa yung Bennett's Rage. Pero expect mo na dapat si One Shot ang lakas dito ngayon eh. Pero for some reason, they're just getting pushed back. And that's also a reason why sobrang ganda ng Faramis pick up. That's why I think you also predicted Faramis is gonna come into this one. And now, laban ulit! Grabe naman! Hinga-hinga mo lang, hinga-hinga si Sawo, nabigyan! And there's no way to save him! Look at that! One Shot gonna be able to make it out, pero buhay pa! Ang ibang member dito, si Hiko, gumagawa pa ng pangarap kasama si Kid Bomba! Where ngayon, 4 ang kasama niya! Kid Bomba! What you doing, brother? It's time to go! It's time to go na talaga. Mahatak pa siya doon. Kaya naman killing spree for Sing. Sinubukang mabuhay ni Z. And that was very effective. And now, if you are Team Spirit, medyo nakikita natin na nagkakagulo-gulo na yung setups na gusto nilang gawin. Nangyari, but parang medyo nagpapanik yata ang mga tropa natin with Team Spirit where hindi perfect. And by the way, ang agang na Chugi ni Sawo dun. So, pag wala si Sawo, parang yung Team Spirit, nahihirapan silang, ano gagawin natin? Wala yung set. What's the next play? So yung naging problema dito ng Team Spirit, and dahil dyan, CFU Gaming libreng objective na naman. Oo, makakalibre na naman sila ng objective, conceal play. Ikakasa dito ng Team Spirit, gugustuhin nilang makakita ng isa. Si OP yata ang minamataan nila, kaya lang Cho pa rin ito. May Shun po ang Cho, kaya kailangan nila mag-ingat kung gugustuhin nilang bigyan ito. Kuya, sarap ng buhay sa taas. Galing sa baba, tapos pasag sa baba, taas naman tayo. And that's scary. Honestly, it's very scary for Team Spirit na ganito yung estado ng Bruno na to, na walang threat na pumupunta sa gold lane ngayon. Oo, talagang nakakapag-farm ng sobrang malawak ang Bruno na ito. So, definitely good thing ito for CFU Gaming. A bad thing for Team Spirit. However, ito na yata ang response sa gusto nilang gawin. Sipa with a worry. Patatamaan doon ng Bennett's Rage. Tapos napakasan na din ng Netherrealm. Medyo maaga ata yun. Sabi ni Z, I got you fam, I got you. Pero, ang laking bagay nun, nagamit na yung Netherrealm dito, which means a dive could be deadly para dito CFU. And pupwesto na Team Spirit. Kita nyo naman, si Kid Bomba tumatrabaho na sa likodan. And kita mo, wala talagang way to answer back. Wala pa si Wadu, wala pa din si Detective sa laban na to. Kid Bomba susubukan mabuhay with a split. Hindi na magiging sapat ang kanyang pagsisplit. Kasi buhay niya ang magsisplit. Malefic Gun and Lighting Truncheon both have been picked up by Sing and Z. Mararamdaman na yung damage output from the Ghost Bursters and from the balls coming from the Bruno. Finally, nasimulan na. Ito na yung sinasabi lang kanina pa namin inaantay. Activated na si Kuya Sing. Pero, kailan kaya ito mangyayari? Is it way too late? Yun ang tanong dito. Si Hiko, ang hapdi na din kanina. Nakita mo yun? Si Hiko, isang Bennett's Rage. Lagpas kalahati yung bawas kay Sing.
Oo, makukuta pa nga doon OP! sa onward, pero nandun lang din man yung flicker coming up from Hiko. Susubukan lang mabuhay with a nether realm. Dalawang nether realm na ang kinasana pa. Purify na din si C. Pero Ayan na nga. babagsak gamit ang bola dito. Itong si Sunset Lover at hindi pa sila tapos. Hiko naman na makikita si OP. Wado mo papalalim yata doon into that turret habang nasa si Kid Bomba. Sinusubukang i-burst ang mga nasa likod. I-box out. Kaya naman buhay ang mga miyembro ng Team Spirit. 1-2 exchange in favor of TS. Nagkakaroon ng palitan dito. Kita mo naman, yung TS sabi na hindi pa kami tapos, hindi pa naman to super late game. Pero habang tumatagal din yung game, si Sing, ay naku po, pag pumrehit na, yung Bruno na to, medyo maaga yatang nag-online, Andy. Oo, medyo nararamdaman na yung damage output kaya si One Shot. Sisipa-sipain din ni Sing. Isa siyang malakas at matayog na football player kaya babagsak. Hindi pa din naman babagsak si One Shot. Hindi Pero pa okay naman. lang. Medyo muntikan lang. Technically, 2 shot mamaya. 2 shot ka dyan mamaya, 1 shot. Pero make sure, nabantayan nyo kasi. And that's the problem ngayon na napabayaan sa kusina. Si Kuya Shing. Oo. 401, libreng special delivery pa kahit merong netherrealm, tumatagos na ang bawas dito. And ngayon si Hiko hindi na din makapwesto dahil lang sa joy ni Detective. Oo, tapos nandun lang naman yung pagsipa galing kay Sing. 3 miyembro ng Team Spirit ang babagsak habang ang Beautiful. CFU 4 ang natitira. Detective lang ang bumagsak sa kanila at mukhang Lord ang magiging punteriya nila. Ay, beautiful movements galing dito sa CFU. Sing talaga, alalay, alagang baby. Si Kuya Sing dito, hindi siya madedo-dedo dahil sa Netherrealm. And Naka-baby see, powder. Naka-baby powder at lahat, naka-diaper, everything, pati yung stroller, isama mo na. Ganong kalala ang alalay ni Z ngayon dito sa gold laner nila. Grabe, nakikita din natin na for Team Spirit, medyo nahirapan silang mag-respond again. Natural counter against a Faramis, against a glue, or rather, yung Faramis. So nakikita natin kung ano nga ba yung edge na meron ngayon yung CFU Gaming in this lineup. Ito lang masabi ko sa Team Spirit. Ano yun? Good job. 1.5k lang. Yun lamang dito ng CFU. I expected it to be more. Especially with sa dami ng good trades na nakuha dito ng CFU. So somehow, pumapantay sa gold kahit paano pero bababayan ngayon dahan-dahan dahil ito na naman yung Lord nakikipaghampasan dun sa mga tore. And now CFU sabi nila baka opening na to. Baka pwede tayo makapitas dito. OP getting ready. And Wadu as well tumatangke. Pero nagkata ni Vengeance. And si Detective nasa ibang parte pa ng mapa. So now the control is real. OP pumasok! Pumasok! Kaso hindi na nakalabas. Oo, grabe yung pagpasok ni OP. Medyo malalim yata. Medyo nakasagad doon yung show na yun. Nakita natin nag-flicker in pa siya. Naging successful yung Way of the Dragon. Kaya lang ang naging problema ay hindi na din nakareact yung the rest of CFU Malayo Gaming. eh. Masyadong Oo. malayo. Naku po, worth it kaya yung ginawang yon ni Kuya mo OP? Yun ang tanong. And ang buti na lang, malayo pa yung susunod na Lord. So wala namang major na damage na mangyayari dito sa CFU Gaming. Pero ang pinaka-damage dito, nakalabas na yung Team Spirit sa base. Correct. Nakapag-farm na ulit yan. Oo, kakayanin na nilang makapag-farm ngayon ay dahil in a way, meron pa din naman silang pinanghahawakang malaking pwesto sa mapa. Kung titignan natin yung bawas na ilata na ilathala na dito ni Sing ay siya yung pinakamalaki talaga. And nakikita natin right now na nagka-translate talaga yun sa game kasi again, pumapasok dito yung fact na si Sing left untouched for the majority of the game. That's right. So, ewan ko kung anong creativity ang magagawa mo sa Awo o Kid Bomba para maabot yung si Kuya Sing. 4-0 pala siya. Yes, good luck talaga. Good luck maabot yung Bruno na sobrang lalim sa lineup dito ng CFU. Tapos si OP nasa harapan kasama si Wadu pa. Tapos nagamit yung Ben's Rage, hindi na makakapagpa-clear masyado Grabe naman dito. yung poke. And now they're gonna go fight. Kid Bomba hindi na tumatagal sa frontline mga kaibigan. And there you go, Patres na talaga ang sagad dito. OP! Ang si OP! Naku po! Nadali na naman! Si Hiko, 2 shots yan. Nag-crit na, pumapasok na. Pero so far, again, si OP na naman. Bumagsak na naman si OP and that nonetheless 10 seconds bago lumabas ang susunod nating Lord. This is the second Lord of the match. Kompleto ang koponan ng Team Spirit habang kulang ng isa ang CFU Gaming. Kid Bomba, humaharap sila pero Rockheart sabi ng Team Spirit makakapag-react na kami. Feeling ko pwede.
Si OP kasi naging oopsie. Dalawa na yun, boss. Walang trade. Here we go. Beautiful movement here. NetherRealm Sawo? already used up. Sawo, mapapatras pero buhay pa naman. And si Wadu, the dive in sa apat. Walang katakot-takot yan. Going in for the shutdown here. That is gonna be one shot with killing spree. And now they're gonna go for the dive. And they're gonna get those kills. 3 for 1. Oh my goodness! Susubukan pa mabuhay dito pero hindi! Ay! Mahahatak siya with a implosion play! Dio mio, Marimar. Anong nangyayari dito mga kaibigan? Tumutuklap ang CFU. Hindi na lang si OP ang may oopsie. Lahat sila nag-oopsie na isa-isa. And that is not what you want to see here. Team Spirit kumakapit malala sa kanilang pagkakataon dito sa game na to. Oo, 11-11 tayo kaya make a wish! Make a Sa wish! lahat ng mga nandyan, mag-wish na tayong lahat. Guys, i-comment nyo ang wish nyo. Tama. Make a wish. I-comment nyo ang inyong wish dahil ilang segundo na lang lalabas na ang second Lord Naku of po. the match. Ito yung Lord na kumakaldag. So definitely for Team Spirit, gugustuhin nilang i-maximize yung capability ng Lord na ito. Immortality has been picked up. Meron ng immortality si One Shot so never na siyang mawa-one shot pa. What the heck is happening dito? OP, detective. Ano yata tayo eh. Teka, chill kaya. Hinga kaya malalim. These are very, very scary mistakes here. And now, dahil nga dun sa mga isa, dalawa, sunod-sunod na series of unfortunate events, sila ngayon, Team Spirit ang makarangkada dito, taking down this inhibitor turret. Oo. Ngayon ay mapapabagsak nila successfully. The turret has defeated successfully. Masisipa dito si One Shot. Pero buhay pa din with the NetherRealm. Nag-grow as a player si Detective. Pero hindi magiging sapat. Killing spree na agad for Hiko. Pero makikita yata siya ng mga membro dito ng CFU Gaming. Kaya naman shut down for a Z. Winter's Crown has been picked up. Pero buhay pa rin naman sila. One shot na ang masya-shutdown muli. Dalawang shutdown for Team Spirit. Grabe, ang daming shot na narinig doon pero ang pinaka Puno ba yun? Puno? Punong-puno, boss. Punong-puno, bossing. So sa puntong ito, CFU, sabi nila, you know what, nakakalimutan nyo ba? May NetherRealm din kami. Correct. Pwede kami pumush dito kung sakali. May minions up on front. Kahit na bukas ang base nila, sabi nila, you know what, we can go. We can go for a play. Si OP nasa harapan. They take out the inhibitor on the bot. On the mid rather. And now, they could get more. Pero sabi nila, CFU, calm down. Medyo nag-overextend na din sila. Ilang segundo na lang bago mabuhay ulit si Hiko at si One Shot. Alam mo, good thing naman, no? Si Hiko hindi pa siya nagiging hika sa mga oras na ito. Na maganda. Nagiging Nakapag-inhaler pa. Yes, nabubuhay pa siya. Although nung nahuli lang siya doon ng mga member ng CFE Gaming. So, for Team Spirit, kailangan lang nilang i-carry over yung gano'n na ginagawa nila. Protect Hiko as much as they could. Ganun na ganun lang naman. I mean, no doubt that CFU Gaming is also kind of shaky dito sa game na to. I mean, yung mga errors na hindi dapat nangyari na lahat sa CFU. So, I think Team Spirit, all they need to do is just calm down and let CFU make a play. And then, maybe, pwede sila mag-capitalize doon. Because it looks like the biggest way to do it. CFU just not the cleanest right now. Pero lumalaban-laban pa rin naman. Maganda pa rin ang itemization nila. And now, may madadali na namang isa. Wadu mapatalon. And he was able to dodge it really, really beautifully. Si OP naghanap ng target. Pero sabi niya yung Sawo, no. Not gonna be able to be on this one. Sinto with a beautiful damage output on that Bruno. Sobrang dami. Wala siyang pakialam sa harapan. And Hiko na mag-win of nature na. Napapatras na naman. And now, it's gonna be a beautiful dive. Beautiful collapse coming in from Team Spirit. Literal na kiting, kinakite nila non-stop ang CFU. Oo, makikita pa nila si Hiko. Si Open na trigger in! Pero triple kill na agad dito. Si Sing nakikipagbakbakan. Maniac! Maniac! Coming from Hiko at kukusin pa yata niya. Savage! Welcome! Wow! Wait, is that the first Savage of M6? Savage! The second! What a kite! What a maneuver! Mula dito sa Team Spirit! Oh, wow! And with that, sila ang kukuha ng ikatlong Lord ng laban. Ito na yung Lord na may kidlat. Ito na yung Lord na possibly makakapag-end ng ating laban in just less than 20 seconds. Opo. Lalabas na ang Lord na ito. So, of all the things na hindi mo ini-expect sa game na to, yung Team Spirit pa yung makakuha ng sobrang crucial na Lord na to. Akala ko magde-base def na lang sila. Hindi pala, sabi ni Hiko,
I got some plans for you. I'm gonna get a savage. Ito na, may nagsuspawn na Lord towards that bot lane. If I were Team Spirit, gugustuhin ko na magsabay-sabay yung minion waves ko. Pero mukhang pipilitin na rin nila ang middle lane habang yung bot ay nagmamarcha sa bottom lane. Nakikita natin for CFU, kompleto pa rin naman sila. Hiko, nagpo-poke lang naman against the damage dealers of CFU Gaming. But still, buno pa rin yung Lord. Tapos, buhoy pa din yung mga pares nating kupunan. Of course. Talking about buhay, Bomba may immortality, Sawa pa-up na din ulit yata, so they could be ready to make a play here. Keep your eyes on the flicker! Keep your eyes on the flicker! Nakakonceal pa't lahat! And now si OP walang mahanap na opening, hinahanap niya si Hiko pero hindi niya makita-kita. And si Detective nasa gilid-gilid din. Sabi ni One Shot, no way Jose! Hindi mo kayo maisahan this time around. Wala pang nangyayari ngayon for Team Spirit. Pinapabagsak lang nila ang mga inhibitor turrets ng CFU Gaming and sobrang successful nun. But then still, props to CFU Gaming for that successful base defense. That was still as good as you can get. I mean, buti hindi napita si OP doon or else that could have been it. And ang risky pa naman ng plays ang ginagawa ng Cho na to ngayon, di ba? It's like so many. And to be honest, wala siyang choice. He has to go. He has to make these plays. Or else talagang walang mangyayari sa kanila. And right now for CFU Gaming, I guess sobrang all eyes on Sing now. Yeah. As long as he stays alive, that should be it. They should be able to still do a lot. Talagang kakailangan ninyang mabuhay at makipagbakbakan kay Hiko na naka-savage. Hindi lang siya maniac. He is savage. And ngayon, 50 seconds bago mag-spawn ang Lord natin. This is the 4th Lord. Third pa lang naman pala. Third, tama, 4th kasi dalawa plus isa. Tapos ito yung pang-apat. So this is, tama. Okay. What a mat. What a mat. Beautiful. Beautiful matting. At yun na nga, 30 seconds para dito sa susunod na to. And don't forget, on yung flicker lahat ng Team Spirit. Honestly, anti yung kaninang base attack na yon. Kung naka-cooldown lang yung flicker ni Sunset Lover at nila Sawo, nako po, i-go nila yon. Yeah, for Pero sure. It was on cooldown like mga 30 seconds. So this time around, sure ako na pag nagpakita yung CFU dito, ay 4-5 miyembro na nasa mukha mo. Kung sino man yan, kahit sino yan, kayang-kaya nila i-burst down even with another round. Lock item na din ang pares nating gold laners and that's what you should expect 22 minutes into the match. Ang haba na ng ating laban. Sunset Lover humaharap 5 laban sa 5. This is the 4th Lord. Here we go. Gagawin ni OP. Susubukan yung manap ng opening pero hindi yata magiging successful yun. Again, you have to try. Kung ikaw ay isang Cho, kailangan mo maghanap ng play. You need to make a play para may silbi ang yung hero. Other than that, you can make sure na mabubuhay si Sing. And I think that's what he's doing right now. Keeping your eyes on the Sawo. Looking for Kid Bomba. Looking for one shot. Ngayon, mahapdi talaga. There goes a Worldy. OP! Probably could go down, but he still survives. Kid Bomba up on front. Ngayon, sinasayawan ni Detective. Mahapdi pa rin naman yung joy na yan. Grabe, ang dami ng ultimates na na-burn, ang dami ng flicker na na-burn, pero si OP pa lang naman ang nag-flicker in Winter Crown has been picked up by Hiko. Kailangan nilang depensahan yung Lord habang yung Lord ay binabakbakan na ng Team Spirit, yung mga base nila. Ay wala na nandiyan na yung Implosion Blade, nag-follow up din ng Netherrealm, pero nandun din yung Netherrealm sa kabilang banda. Sumasayaw-sayaw si Detective, pero si Wado ang unang babagsak. Yung Sing na sinasabi natin kailangang bantayan ay mukhang mababagsakin na dito nitong si Kid Bomba. Tapos nandito na din ang backup, nandito na ang follow-up na buhay man siya, pero mukhang ngayon pababagsakin na rin siya. Susubukan niyang mabuhay, mahahatak sila pabalik ni Z, kaya naman magiging successful ang mga bola na nanggagaling kay Sing. But a monster kill coming from Hiko. Sumasayaw-sayaw na sila, kaya naman shutdown. Detective ang makakakuha with a double kill. Napasama pa ang nangyaring yon sa Team Spirit. Yun ang 2 minutong nag-brawl lang talaga sila. Pabalik-balik, pag nabuhay ka, umatake ka. And for some reason, si Sing, I really thought he was gonna go down. Ang ganda ng box out ni Kid Bomba sa kanya. Grabe. Wait lang, hiningal ako. Hinga muna tayo. Grabe yun, guys.
4v3. 4v3. Gusto nang i-burst down ng CFU Gaming ang Lord na to. So, mapapaback away sila because one shot ay gustong isagad yung bottom lane. But this Lord will go in favor of CFU Gaming. And ito na nga yung binibuild ni Kid Bomba, Twilight Armor. Sa lahat po ng mga hindi pa masyadong alam po anong pang-counter sa Bruno, aside from the Blade Armor, pwede kayo mag-build ng Twilight Armor. Para hindi kayo ma-two-shot. Yes, diba? correct. Yung laking bagay talaga ng kalahati or malaking reduction to critical hits. Not to mention na ang dami mong hits kasi ang bilis pa ng attack speed dito ni Bruno. Huwag kayo mag-ala, parang balita ko. Mabagal konti. Pero, for the meantime, it's gonna be the Lord push para dito CFU Gaming. Ayan na, inagahan na. Sabi mo, Sawo, gusto mong tumaitin. Ito, papasok na kita. And there you go with explosion. Nahuli pa naman nila. And a lot of Winter Crowns coming into play here. Ay, nako po, si Hiko ang napili. And dahil doon, dalawang miyembro na lang ang natitira. Endable nga talaga. Asing buhay pa with the Lord. That should be it. Pero sabi nila, it's gonna be the game para sa amin. CFU. Wow! After that savage for Hiko, hindi na talaga siya pinahinga ng members